money is good, but the love of money is the root of all evil. Kaya nga ang tao, nagnanakaw din. This is the love of money. Amen po ba? So, ang pera po ay maganda, ngunit pag nagpa-control tayo sa pera, nagiging masama. Ang tao, yung mayabang din dahil sa pera. Nag-change ng attitude, ng ugali, pakikita mo sa kapwa dahil sa pera. Amen po ba? Mayroon pong mga warnings sa atin dyan. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay pinagpapala niya. Ngunit habang tayo naman pinagpapala ng Diyos, dapat nagiging humble tayo. Amen. At hayaan mong na-exalt ang Panginoon, na laging ang remark natin, pag sasabihin ng kapwa natin, mabuti ka pa, dami mong pera, glory to God, hallelujah. Ang Panginoon ang nagbigay niya. Amen po ba? So, yung remark niyang, you shall remember the Lord, is to acknowledge Him always. Na ano? Anong dapat natin i-acknowledge sa He is the blesser. He controls and owns everything. Kaya nga yung Philippians 4:13, that my God is the supplier of all my needs. Supplier of all my needs. So makikita po natin, ang supplier natin ay ang Panginoon. Amen. How many times in the Bible na nakasulat yung the Lord will bless you? Kung nagbasa kayo ng Bible, thousands of times na nakasulat yung the Lord will bless you. May ibig sabihin dito. Ang ibig sabihin dito, kung laging nakasulat sa Bible that the Lord will bless you, definitely God wants to bless us. Amen. Definitely. Amen po ba? He has the ability. Bakit naman? Kasi meron siyang abilidad, meron siyang kapasidad. Sa lahat ng bagay siya ang may ginawa. Kanina, binasa yung Psalm 24. Psalm 24 verse 1. The earth and its fullness is of the Lord. Ang sandaigdigan at lahat ng nandito at lahat ng kayamanan ay sa Diyos. Amen. Kung ito'y lahat sa Panginoon at siya ang ating Ama, ano ang pagkakait niya sa kanyang mga mahal? May mga magulang ba rito? Amen. May mga pinagkakait ba kayo sa anak ninyo pag humihingi? Di ba gusto ninyo mag-grantan, lalo na pag maganda naman yung hinihingi? Amen po ba? So, ganoon din ang ating Panginoon. As Christians and believers of Christ, since we have the power, never settle for good, but always settle for the best. Amen po ba? Amen. Dapat punta tayo doon sa the best. Nakarating na po tayo sa the best. Kasi, our Lord is the King of Kings and the Lord of Lords. Now, kanina yung kanta ng ate, who is walking by faith. We need to walk by faith. Hindi ba natin nakikita ang kasaganaan? Hindi ba natin nararamdaman? We need to proclaim what God has promised. Amen. I believe in my heart that I am blessed. I believe in my heart that I am the head and never be the tail. Amen. I believe in my heart that everything that I owe will be paid for. I believe in my heart that 2013 is a year of Jubilee. Amen. Yung Jubilee po, ibig sabihin, lahat ng pagkakautang ninyo babayaran, hindi ko magbabayad, ang Panginoon. Amen. This is the year of Jubilee. A year in which we were released from the bondages of debt. We walk by faith. According to 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Amen? Saan pa tayo dapat magkaroon ng pananampalataya? Tingnan natin yung 1 Corinthians 2:5. 1 Corinthians 2:5. Hallelujah. 1 Corinthians 2:5. Praise God. 1 Corinthians chapter 2, verse 5. Hallelujah. Nakalagay po rito that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Ang pananampalataya po daw natin ay hindi dapat nakasalalay sa katalinuhan o pag-iisip ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Binanggit na naman po yung word na power. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Hello? Wala po ba kayo nakukuha doon? Puro power yung binabanggit? Amen. Puro power. Puro kapangyarihan.
Amen po ba? Your faith should not stand in the wisdom of men. Ang wisdom of men, iba. Ang wisdom of men, magtrabaho ka, kailangan mo. Kahit araw ng linggo, magtrabaho ka pa rin kasi kailangan mo. Mag-overtime ka. Sige. Magtrabaho ka na magtrabaho. May fellowship, magtrabaho ka kasi kailangan mo. Yung iba nga, ibayaran mo muna lahat ng pagkakautang ko. Paano mo makapagpuri sa Diyos? Ang dami kong utang. Bayaran mo muna lahat. That's your way. Amen. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako, uunahin din kita. Amen. Alam ng Panginoon yung obligasyon mo. Alam ng Diyos yung desire ng puso mo. Unahin mo siya. Matthew 6:33. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. We have an invitation by the King of Kings himself. Ang invitation niya sa atin is, tayo po ay kumain na kasama niya. Naka-attend na ba kayo ng wedding o kaya reception ng isang high class na tao? Naka-attend na ba kayo? Makita po ninyo yung lamesa nila, sari-saring pagkain. Sino na po nakapunta sa Mall of Asia? Meron doon international buffet. Nakapasok na ba kayo? International buffet? Di ba? Hanapin niyo. Yung international buffet po, lahat ng pagkain sa buong mundo nandoon. Hello? At pagkatapos papasok ka, ganun po ang gusto ng Panginoon. That the Lord prepare a table before us in the presence of our enemies. Teka muna, bakit nag-prepare si Lord ng table in the presence of our enemies? Kasi gusto ni Lord, yung kalaban natin, naiinggit sa atin. Amen. Kaya i-prepare niya yung table in the presence of our enemy. Para sabihin din ng Panginoon doon sa enemy natin na tayo'y Kanyang minamahal at inihanda niya ang isang maganda para sa atin. Amen. Amen. Di ba nakalagay yun sa Psalm 23 yun? Psalm 23 verse 5. The Lord prepares a table in the presence of my enemies. Tapos sa verse 6, surely goodness, mercy will follow me all the days of my life. Psalm 23. Kung umpisa mo yung Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang aking Diyos, ang aking mabuting pastor, hindi ako mga kailangan. O hindi ako kakapusin. Amen. Amen po ba? Now, makita po natin, He will establish His covenant sa atin. God is faithful to His promises. Nakita po ba ninyo yung pangako ng Panginoon? I want you to open your Bible. Ito po yung pinaka-paboritong verse ng aking Ama. Lagi po niyang binabanggit ito. Yung Matthew 24 verse 35. Ito yung paboritong verse ng tatay. Matthew 24 verse 35. Lagi niyang sinasabi ito. Matthew 24 verse 35. Na may ibig sabihin ng aking Ama sa akin. Matthew 24 verse 35. Ito po, natutunan po ba kayo? Amen. Matthew 24, 35. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. May ibig sabihin dito, Panginoon, ang langit at lupa'y mawawala, yung mga salita ko, yung aking mga pangako, yung aking binitawang salita, yung mga inaasahan ninyo, sabi ng Panginoon, ito'y magaganap. Amen. Yung nagsalita ko, yung Diyos ng katotohanan. Hindi siya marunong magsinungaling. Ang langit at ang lupa'y mawawala, ang aking salita, sabi ng Panginoon, mananatili. Ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos. So, totoo ang salita ng Panginoon. Totoo na binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Totoo na may karapalan tayong pagbawalan ang anumang versa ng kaliliman sa ating buhay. Mga kapatid, 2013, isipin ninyo. Itong taon na tayo padating. Kapag inumpisan natin ang tama ang taon, tiyak matatapos yan tama sa buhay natin. Amen. Pag nag-umpisa tayo ng mali, magkakaroon tayo ng matinding problema dyan sa iyo na yan. Hindi nyo ba alam na yung future natin, ang may hawak ay ang Panginoon? Amen. Now, if you will ask petitions from Him about your future, God will grant you everything that you ask, if this is accordance in His will. Amen. Gusto ba ng Panginoon na may mabang buhay ka? Yes! Naalala ko nung Bible study kami dito. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit yung mga taong masasama na haba ng buhay, yung mga matutuwid ang iiksi?
Kaya, di ba, delikado rin yung nakilala ka natin ng Panginoon, baka umiksi yung buhay natin. Di ba parang press-paid question? Ang sagot ko sa kanya, kapatid, yung mga taong makasalanan, binibigyan ng chance ng Panginoon. Kasi God is a God of chances. Ngayon, ikaw naman na nakakilala sa Panginoon, kapag yun ang lumabas sa bibig mo, kasi may kasabihan tayo, masama, damo, matagal mamatay, mabuting damo, maiksi ang buhay. Di ba, gano'n? Kasi yun ang lumalabas kasi sa tao at naniniwala, kaya nangyayari sa buhay. Pero sa Biblia, pag nakilala natin ang Panginoon, mahaba po ang buhay natin. Kasi sabi niya, I will give my angel, I will charge my angels over thee. Meron po tayong tagabantay sa atin. The thousands will fall on your left, the thousands on your right. The flame will not come near you. Tapos Isaiah 43, may pangako siya. Lumakad ka man sa tubig, di ka malulunod. Lumakad ka man sa apoy, di ka mapapasok. Ganun po ba? So yun ang i-claim natin yung protection ni Lord. Alam niyo ba mga Kristiyano, yung mga totoong anak ng Diyos na nakilala sa kapangyarihan nila, mahaba ang buhay. Amen. Kahit saksakin mo, hindi mamamatay. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Nasulit mo man yan, hindi ba ano yan? Kasi iyan po ay protektado ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen. Everyday pumapasok tayo sa mga trabaho natin. Magpabalot kayo ng banal na dugo ng Jesus. Lord, i-protect ko ako. Amen? Amen. Praise God. Ngayon mga kapatid, ano ba yung will ni Lord? Dito pa ako magbabakas sa ganito. What is the will of God on every believers? John chapter 15. John chapter 15, verse 16. Amen. Ito po yung will ni Lord. I want to read this one. Para makita natin yung will ni Lord. You are my friend if you do whatever I command you. Amen? No longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I have chose you, and appointed you that you should go and bear fruit. So makita po natin, in-appoint tayo ng Panginoon na tayo humayo para mamunga. Salamat sa dalawang amen. Kalooban ng Panginoon na tayo po'y mamunga. Amen. We bear fruit, and that your fruit should remain. Hallelujah! Na kailangan po tayo managana at yung bunga natin nananatili. So, ibig sabihin, hindi nauubusan. Amen. Sobra. Hindi ka nauubusan, sobra. Hindi yung masagana ka ngayon, bukas, mamumutak ka. Hindi po ganoon ang pagpapala ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, that you will, I have appointed you, that you will bear fruit, that your fruit will remain. Na manatili po yung ating bunga. Ang tanong, gusto niyo ba itong 2013 mananatili yung bunga ninyo? Amen. Alam niyo po ba, isang instrumento ng diablo para ang tao ay lumayo sa Diyos ay yung kahirapan. Amen. Kahirapan. This is the instrument of the devil to gain a lot of soul in hell. Isa-isahin natin. Prostitution. Bakit may prostitute? Bakit binibenta yung katawan? Dahil sa pera. Kahirapan. Bakit may mga drug dealers? Wala silang pakialam sa masisirang buhay ng taong gagamit ng droga. Dahil din sa pera din. Amen po ba? Amen. So makikita po natin, bakit may mga magnanakaw? Ang rason nila kasi mahirap lang kami. Amen po ba? Kung titignan mo, ito po yung instrumento ni Satanas para yung mga tao ay makuha niya sa impyerno. Now, that's enough. Enough is enough. And sometimes, ang nagiging biktima pa yung taga-church. Pag-offering, wala akong maibigay. Bakit? Wala akong magpapala ng Lord eh. Amen? Hello? Amen.
Kapag magbigay po kayo sa Panginoon, you will give until it hurts you. Amen. Yun ang true giving. Na hindi ka manghihinayang kasi ikaw ay nananampalataya sa Kanyang salita. Dapat lahat ng word ni Lord na natatanggap natin, tinataniman natin. Amen. Ang ano dyan, tinitingnan ni Lord yung obedience natin sa Kanyang salita. Amen. Yung pagtupad natin sa Kanyang salita. How excited we are in His promises. Sabi ni Haring David, I've been young and now I'm old. I've never seen a child of God being forsaken or begging bread. Sabi ni David, ako'y matanda na, hindi pa ako nakakita ng anak ng Diyos na naghirap at namalips. This year, 2013, we need to declare the blessings of God. Isi-shred natin lahat ng inilista ninyo na dapat mawala. And you better believe it. Huwag na ninyong isipin. Basta sabihin niyo, Lord, it's a year of jubilee. I will trust in your word. I have the authority. I have the power. I have the authority to trample the serpent scorpions. I rebuke. Dapat po mamaya pag mag-pray tayo, kayo mismo yung bibig ninyo, kayo ang mag-rebuke lahat ng mga dapat na gusto ninyong mawala at mabayaran sa inyong buhay. At kayo rin ang magbigay ng kapangyarihan na yung mga desire ninyo ay it will come into manifestation. We walk by faith, not by sight. Our tongue has the power. Meron po tayong kapangyarihan. Everything that we will reveal here tonight, it will come to pass. Amen po ba? Command blessings. Dapat sinasabi, blessings come and overtake me. Hallelujah. Blessings come and overtake me. You can command blessings kasi po, makikita po natin, meron tayong kapangyarihan. If we can command nature to stop, if we can say to this mountain to move and it will move into the other place without doubting to our heart, we can also command blessings to come and after us. Amen po ba? Amen. Kung ano po yung madalas nating sasabihin, yun po yung magaganap sa ating buhay. Kaya sa gabi ito mga kapatid, gusto ng Panginoon tayo managana. Amen. Gusto niya maganda ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Praise God.